Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo, pag-usapan natin ang Konektadong Pinoy Act. May panukalang batas ngayon na ando sa Malacanang na hinihintay niya lang ang pirma ng presidente. Ang pangalan nitong batas ay Konektadong Pinoy at ang tawag dito ay game changer at talagang nananawagan ako at maraming ibang tao sa ating presidente, BBM, na pirmahan na ho ang batas. Napakahalaga nitong batas. Imagine imagine na ang buong bayan, pati ang mga liblib na lugar, ay magkakaroon ng libreng internet access. O di kaya abot kayang internet. Imagine yung mga paaralan sa mga malalayong lugar, no? Na kukonti ang mga teacher. O di kaya yung mga teacher hindi masyado pang eksperto sa mga ibang mga topic na kailangan malaman ng mga bata. Imagine kung may access itong mga bata sa mga guro sa malalayong lugar, sa Pilipinas man or even abroad, sa pamamagitan ng internet, ng online na mga teaching, no? Online na mga pag-aaral. Imagine na ang mga espesyalista, kunyari sa Manila, ay pwede mag-opera sa pasyente sa Tawi-Tawi kahit yung doktor ay nasa Maynila at yung pasyente ay nasa Tawi-Tawi, o doktor sa espesyalista sa Cebu, kunyari, no? At mag-opera siya sa isang pasyente sa Davao, for example, no? Sa liblib na lugar sa Davao. Alam nyo, pwede nang mangyari ito, malapit na. Pero para mangyari itong mga imagination natin, no, ang imaginary situations, kailangan gumanda at maging mas malawak at mas abot kaya ang ating internet service. Ang mangyayari lang ho yan kung meron tayong batas katulad nitong Konektadong Pinoy. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. No? Ang mga ito ay nasa Konektadong Pinoy Act. Nasa Malacanang na, hinihintay lang yung pirma ng presidente. Mapapadali ang pagdagdag ng internet na abot kaya kasi hindi na kailangan ng prangkisa. Alam niyo, madugo yung proseso ng pagkuha ng prangkisa sa Kongreso at Senado. Mahabang proseso at masalimuot. Hindi na kailangan ng prangkisa. Mas magiging streamlined, mas madali. Tapos yung mga existing na mga infrastruktura ng internet, kailangan nilang mag-share. Kunyari may mga unused spectrum pa, no? Hindi pa nagagamit or underused, kailangan mag-share sa mga bagong player o mga bagong kampanya na gustong magtayo ng internet, magbigay ng internet access. Meron naman mga rules, no? Stricto ang mga rules. So, agad-agad, hindi na kailangan ng bago palagi. Pati yung pagtayo ng infrastruktura, hindi naman kailangan bago kaagad. So, mapapadali ito. Tapos, hindi na masyadong madali magharas ng mga bagong player na gustong pumasok. Kasi, hindi na pwede mag-issue ng TRO yung mga lower courts. Ang Court of Appeals lang at Supreme Court ang pwedeng mag-issue ng TRO. So, magiging healthy ang competition. Diba? Bababa ang presyo, lalawak ang serbisyo. Ang mga tao, pati sa mga malalayong lugar, pwede na mag-internet. You know, more than 19,000 barangay ay walang internet access na maganda. Paano tayo uunlad niyan? Imagine, hindi pwedeng, alam mo kung magandang internet, pwede kang magnegosyo sa bahay. Di ba? Ang mga maliliit na negosyo, mas lalawak, pwede mag-advertise sa mga iba't ibang tao. As I said earlier, yung mga eskwela, pwede magturo kahit yung mga guro ay nasa malalayo. At yung mga espesyalista, pwedeng gumamot kahit sa malalayong lugar. Talaga makakamit natin ang serbisyong kalusugang pangkalahatan. Pero para mangyari ito, kailangan pirmahan ng presidente. O di kaya, hayaan na lang niyang maging batas after 30 days. Huwag lang sanang i-veto. Maraming grupo na ang nanawagan sa presidente na pirmahan o wag lang i-veto. Pero meron din mga grupo na nagpe-pressure sa presidente na i-veto. Ipagdasal natin na ang mangibabaw sa lahat ay pagmamahal sa bayan. At hindi yung mga pansariling mga interes ng mga nagpe-pressure sa presidente na i-veto itong panukalang batas na to. Diba? Kung hindi man pirmahan, sana pabayaan na lang ng presidente na mag-lapse into law after 30 days. Wag lang sanang i-veto. So please lang ho, pwede nyo i-share itong video na to para alam ng tao kung ano nangyayari. At kung gusto ninyong malaman, no, ang mga detalye nitong panukalang batas, you can look into the Konektadong Pinoy Act. Okay? So, dasal ho tayo, i-share natin ito. Let's hope and pray that the President will not veto this important act.
Bye-bye.